sige po, punas-punas po muna tayo ng ating mga pawis. So, settle down na po tayo. Mag-ready na po muli tayo sa pakikinig po ng salita po ng Panginoon. At sige po, minsan pa tinatawagan ko na po si Pastor Boy. Sino ang nabusog? Amen. Okay. So, kanina sa dami ng pagkain, hindi ko alam kung alin yung unahin ko eh. Ano? Alam niyo ba yung Psalms 23? Sabi niya, pinaghahanda mo ako ng pagkain sa kalagitnaan ng mga kaaway ko. No, ibig sabihin, sa gitna ng mga problema, ang Diyos ay merong nakahandang party sa iyo. Amen. Ibig sabihin, kahit nandun yung mga kunonong problema, merong, ano ba tawag doon sa ganun? Natikman niyo yung bulalo? Ay, kami lang pala tumikim. No? Yan, nabuking tuloy. Yan eh, hindi mo pwedeng ilagay yung bulalo sa sa plato kasi may sabaw di ba? Kailangan, ano yung tawag sa ganun? Mangkok. Sa gitna ng mga problema ay sa gitna ng sakit, ay merong isang mangkok ng kagalingan. No, nakalahan sa atin yun. Sabi niya, sa gitna ng mga kaaway ko, Psalms 23 to, no? In the midst of my enemies, thou prepares a table before me. No, nagkakagulo na. No, inaaway na tayo ng mga problema pero ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng provision. No? Ngayon, ang sabi niya rito, tulad po nung nabanggit ko sa inyo kanina, kapag ka ikaw ay maglilingkod sa Diyos, no, paghandaan mo ito. Hindi basta nakiki-attend ka lang. Alam niyo po ba na sa school hindi ka pwedeng basta papasok ka na lang. Kailangan dumaan ka sa registration o registral. Kailangan mo mag-enroll para mabigyan ka ng tamang record at tamang ID, no? Ngayon bayaran mo yung mga kailangan bayaran. Pagkatapos noon, pag natapos mo yan, may promise sila sa iyo. Ano yun? Bigyan ka ng diploma. Ngayon yung diplomang yun ay by faith. Ibig sabihin, 2 years from now, 5 years from now, wala pa naman yung diploma Pero dahil lang sa nagtitiwala ka, nabibigyan ka ng diploma, kung makakasagot ka sa mga katanungan nila, sa exams nila, bibigyan ka ng diploma. Ano tawag doon? Faith. May promise si Lord sa iyo kapag ka natupad mo itong bagay na ito. Okay po, so maganda po tayo, mag-decide tayo na maglingkod sa Panginoon, hindi yung nakiki-attend lang, hindi yung nakikisimba lang, nakikisalim pusa lang. Sabi niya ganoon, as for me and my family, we will serve the Lord. No? Tingnan niyo, hindi niya tinanong yung mga anak niya. Sino nagsabi niya? Si Joshua. Hindi niya tinanong yung mga anak niya na, maglilingkod ba tayo sa Panginoon? Hindi, siya na nag-decide. As for me and my family, kami ng pamilya ko maglilingkod sa Panginoon. Nakukuha niyo mga kapatid? No, decision yan na, kayo, sabi niya gano'n, kung anong gusto yung gawin sa buhay niyo. Pero ako, sabi ni Joshua, ang decision namin ay maglilingkod kami sa Panginoon. No? Kaya, ito po, decision niyo po yun. Kung kayo po, paglilingkuran niyo yung sarili niyong pangarap, yung sarili niyong gusto, o paglilingkuran niyo yung gusto ng iba. Ang dami pong mga nakakausap ko dati sa school na tinanong ko, anong course mo? Lola ko lang naman ang may gusto ng course ko Sabi niya ko, bakit? Kasi siya nagpapaaral sa akin No? Siguro gusto ng lola niya na ito yung course na yun dahilan sa hindi nakuha ng lola, kaya sa kanya papakuha, pero hindi niya gusto. Yun nga lang, wala kasi nagpapaaral sa kanya. Kaya pinaglilingkuran niya ang kagustuhan ng lola niya. No? Yun ang ibig sabihin ng tinutukoy ko ngayon. Mag-decide ka. Kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon o hindi. As for me and my family, we will serve the Lord. Yun ang sabi ni Joshua. Actually, may tanong pa nga siya riyan Ano yung tanong niya? Sabi niya, mamili kayo kung sino paglilingkuran nyo ngayon. No? Pero as for me and my family, we will serve the Lord. Kapag ikaw po ay lumaki na
Hindi mo alam kung anong lasa ng apa. Magkakaroon ka ng pangarap sa mga anak mo. Yan ang sinabi ng nanay ko sa akin. Na sabi niya, hindi ko papayagan na ang mga anak ko ay maghirap. Bakit? Kasi naranasan ng nanay ko na parang meron siyang sumpa. Na maganda naman yung sumpa niya na meron siyang panata. Na dahil sa naranasan kong kahirapan ng buhay, ang hirap ng buhay, yung mga anak ko hindi ko paparanas ang hirap na ito. No, maganda yung ganon. Pero ito po yung isang bagay na nagmo-motivate sa'yo, nagtutulak sa'yo kasi naranasan mo yung ganon. Pero kasi pag naging Kristiyano ka na, nawawala po yung ganon Ang magiging katanungan riyan, ngayon born again ka na, dati marami kang pangarap Pero ngayon born again ka na, ngayon Kristiyano ka na, mawawala yan, mapapalitan. At ngayon, nasa sayo ngayon kung tutuloy mo pang sundan yung dati mong pangarap. Pangarap ng unbeliever yun. Yung nakaraan mong pangarap. Pangarap ng walang kinikilalang Diyos. Yung pangarap na dati. Pero ngayong Kristiyano ka na, magpe-present ang Diyos sa'yo ng bagong pangarap. Ngayon, nasa sayo yan kung alin ang pupuntahan mo, alin ang ipupursyo mo, alin ang gagawin mo. Naulit ko po, nung unbeliever ka pa, marami kang pangarap, pero yan ay pangarap ng unbeliever. Pero ngayong Kristiyano ka na, bibigyan ka ng Diyos ng bagong pangarap. Ngayon, nasa sayo yan kung ipatutupad mo yung pangarap na ibinibigay ng Diyos o yung sarili mong pangarap. Ngayon, ang sinasabi po ng Biblia, pananagutan po natin yun. Kasi kapag ka tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka na habang buhay. Wala nang atrasan yan. Ngayon, nasa sayo yun kung yan ay yung pangarap ng Diyos na ibinibigay sa iyo, ang gagawin mong pangarap mo o yung dati mong pangarap. At kung yung dati mong pangarap, nung unbeliever ka, sabihin ko po sa inyo, pangarap ng unbeliever yan. No? Ngayon, alam niyo po ba na dati nung kami po ay high school, gumagawa kami ng radyo. Maniwala po kayo, radyo. Ito pong radyong ito ay walang baterya. Yung nga lang gagamitin mo ng earphones, no? Alam niyo kung anong ginagamit namin pang konekta para makatanggap ng radyo, AM lang naman na natatanggap. Balbas ng pusa. Yung balbas ng pusa, yun yung whisker niya. Nagagamit yun para makasagap ng AM, no? Alam niyo po ba na tayong mga tao ay mayroong kakayanang masagap ang signal ng Diyos? Pwede nating malaman yun. Pero hindi mo malalaman ng hindi mo hinahanap. Minsan nakita ko sa isang probinsya, meron po isang tao may hawak na cellphone at gaganyan-ganyan. Nandun sa tabi ng puno, lalayo sa puno. Anong ginagawa niya? Naghanap ng signal. Bakit? Nawawala ba yung signal? At tayo pong mga tao ay mayroong kakayanang makatanggap ng signal galing sa Diyos. Once na nalaman mo yan ay kailangan mong ipursigi. No? Kasi ang hinahanap po ng Diyos dito po sa mga gawa, sabi niya, ang katapusan ng lahat, sabi niya, therefore, this is my conclusion, na matakot ka sa tagapaglikha mo. Sundin mo ang tagapaglikha mo. In other words, ang pinaka-calling, ikaw, anong gusto mo? Paglaki mo, engineer. Ikaw, anong gusto mo? Doktor. Ikaw, anong gusto mo? Standby. Ang pinaka-ending, pinaka-dulo, pinaka-ultimatum o ultimate na goal ng buhay ng tao ay maglingkod sa Kanya. Ngayon, kung hindi mo gagawin yan, talo ka. Bukod sa, maaaring makarating ka sa langit, pero napalayo ka na sa Diyos dito. Amen. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, sa halip ng kakantahin mo, purihin ka, O Diyos, ang magiging awit mo ay, kung natapos ko ang aking... Hindi mo natapos ang paglilingkod mo Bakit, repeater? Sinasabi ko na po sa inyo, ang dami ko na nakita, at kahit ako minsan ay muntik na, pero namili po ako kung anong gustong gagawin ko sa buhay ko. No? Nakuha niyo mga kapatid? So, number one,
mag-ready ka sa paglilingkod. Summary lang ito na nagre-review lang tayo. Kasi magtatawag po ako ng mga tao mamaya, ingat kayo, delikado, baka matawag po kayo. No? Pag tinawag ko kayo rito, ano gagawin nyo? Kakanta. No? Kaya tutulay sa alambre. So, mag-ready po kayo. No? O kaya, kukuha ko ng, ano ba yun, bibilot ako ng papel, gaganyan ako, babato ko. Yung tatamaan, pupunta sa harapan at magtatalumpati. Ayan, okay. Joke lang, pero totoo. Okay. So number 1, mag-ready tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, may mga tao pong hindi gumagaling sa sakit. Ngayon, may sinasabi ang Diyos dito. Sabi niya, gusto mong gumaling sa sakit, maglingkod ka. No? Kasi, halimbawa, sabihin natin, nakakita po ako ng isang aso nung papunta ako rito na wala nang buhok eh. Munch ata ang tawag sa gano'n. Yung pangit na niya. Dami niya sugat. No, pag-alagala. Hindi ko alagaan yun. Hindi ko pagagamot yun. Bakit? Hindi sa akin. Pero kung sa Panginoon ka, sagot ka niya. Amen. Amen. Kaya nga sabi niya, gusto mong gumaling sa sakit mo, maglingkod ka. No, yan ang binasa natin kanina na hindi na po natin ulitin ngayon. Pangalawa, kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, merong kang dapat alisin. No, sabi nga rito nung binasa ko kanina sa inyo, alisin mo yung sapatos mo. Kasi merong nakadikit, may namamagitan sa inyo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, wala yun. At meron siyang ipaalis sa iyo kung gusto mong maglingkod sa Kanya. No, sabi nga ng Panginoon huwag ka lalapit, hindi ka pwede. Tanggalin mo muna yan. Alam niyo ba, nakalagay sa Biblia, maghahain ka sa Panginoon. Bakit ka maghahain sa Panginoon? May gusto ko eh. No? Sabi mo sa katabi mo, lalapit-lapit na naman to. No, bakit? Kasi may gusto eh. No? Andiyan na naman siya, aali-aligid. Oh, nandiyan ka na naman. Ano lang ang kanta yun? Sino ba kumanta yung kantang yan? Hindi ko kasi, hindi ko alam kayo mga, ginagamit ko lang pang illustration eh. No? Andiyan ka na naman. Kanta, alam niyo ba yung kantang yun? Kantang ni Gary Valenciano yan. Di na natuto. Nandiyan ka na naman. Bakit? Merong gusto eh. No? Palapit-lapit siya. Bakit? Meron siyang gusto eh. Mga kapatid, kaya ka maghahain sa Diyos, maghahandog sa Diyos, magre-regalo sa Diyos. No? Kasi may gusto ka eh. Alam niyo po, hindi naman iniindihan ng Diyos yun. Nakalagay nga rito sa Deuteronomy, sabi niya, kung huwag kang lalapit sa Diyos nang wala kang dalang regalo. Ano ibig sabihin? Eto, tingnan niyo po yung yung sinasabi ng Panginoon. Ay, yun kaya ka maghahandog sa Diyos kasi may gusto ka. Alam niyo ba na kapag tinanggap ng Diyos yan, ibig sabihin, tatanggapin niya yung, ibibigay niya yung gusto mo. Pero pag hindi niya tinanggap yan, hindi niya ibibigay yung gusto mo. Alam niyo, nakalagay sa Biblia, kung ikaw ay maghahandog sa Diyos, at naalala mong meron kang kasamaan ng loob, iwan mo yan, puntahan mo yung kasamaan ng loob mo, magbati muna kayo, pagkatapos noon, tsaka ka bumalik. So, hindi ka makakalapit sa Diyos kung meron kang mga kagalit. So, ayaw ng Panginoon yung mga ganung bagay. Ngayon, ang sinasabi niya, kung lalapit ka sa Diyos, lalapit ka sa Panginoon, kailangan may papaalis siya sa'yo. So, sa totoo lang, unang dinig pa lang yan, alam mo na kung ano yung pinapaalis ng Diyos Alam mo na kagad yan. No? Pangatlo, yung merong siyang ipagagawa sa iyo, no? O isusuot mo. Sabi niya, isuot nyo ang baluti ng Diyos, yung armor ng Diyos para makatagal kayo sa mga imbento. Saan? Sa mga chismis ng kaaway. No? Para makatagal. Ibig sabihin, kung hindi mo suot-suot ito, kung hindi mo gagawin ito, hindi ka tatagal. No? So, napakahalaga nitong bagay na to. At sabihin ko po sa inyo, sa loob po ng mahabang ilang dekada na nandito sa paglilingkod, hindi madali. Hirap. Pero posible. No? Kasi, mas maganda nga sana kung kung ganun na lang kadali. Hindi. Tingnan nyo Tingnan mo yung katabi mo ulit.
Sabihin mo sa katabi mo, dahil sa'yo. Nahihirapan akong makasunod sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Number 1, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Sino ang tinutukoy dito? Kayong dalawa ng Diyos. No? Number 2, igalang mo ang araw ng pamamahinga, yung Sunday. No? Sino ang tinutukoy dito? Kayong dalawa ng Diyos. Number 3, huwag kang magnanakaw. Kanino? Sa tao. Dalawa kayo ng tao. Huwag kang magsisinungaling. Dalawa kayo ng tao. Huwag mong nanaisin yung pag-aari niya. Dalawa kayo ng tao. 8 sa 10 utos, no? 8 out of 10 ay patungkol sa tao. Kaya kung di mo ayusin yung relasyon mo sa tao, hindi mo makukuha yung gusto mo. Hirap, no? Eh, ganun talaga. Na kaya nga sabihin mo sa katabi mo, maging mabait ka naman sa akin. Sumagot ka. Sabihin mo, gumawa ka naman ng paraan na madali kang mahalin. No, ano ba yung may kantang ganyan na naman eh. Ito pang illustrate ko lang naman ito. Hindi ko naman kinakanta talaga to. Yung parang ano ba yung kanta nito? Nasa dulo ng ewan ko. Yung tulungan niyo ako. Yung wala lang ibibigay. Ano lang kanta yan? Yung ibuhos ang ulan. Ano gano'n? Ano yun? Hindi, yung wala lang, di tayo magkasunduan. Di ka ba napapagod? Ni kaya'y sa ating walang hanggang. Sabi kayo ng amen. Yung kumbaga, wala lang ibibigay. Tapos, bigay, ganun ka na. Na kumbaga, hirap na. Alam niyo, hindi naman sa Panginoon yun, sa kapwa-tao yun. No? Pero alam niyo, sabi ng Biblia, hinahanapan tayo ng Diyos na makatagal. Kasama ang tao. Okay. So, tignan niyo po rito sa Mark 12. Mark 12. Saan ba ako nag-anniversary last time? Morong. O sa Morong. Mark 12, verse 30. Ayan. No, verse 30. Mark 12, verse 30. Okay, sabi niya rito, ibigin mo, alin? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ano ang ginagamit sa pag-ibig? Puso ng saging, no? Puso ng tao. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. So, hindi pwedeng kalahati, hindi pwedeng yung isang ugat lang. Kailangan buong puso, hindi hati. No, sabi ng isang tao, masama ang loob ko sa iyo, sabi ng babae. Ganyan ka pala. Ngayon, sabi ng lalaki, bakit? Apelido lang ang binigay mo sa akin, hindi ang puso mo. Sabi mo sa katabi mo, ano ba naman yan? Nagpakasal nga sila, pero apelido lang ang binigay, hindi yung puso. Ayan, sinasabi niya rito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ayaw niya yung kalakalahati, ayaw niya yung 1/3. Ang gusto niya ay, sabi mo sa katabi mo, love you. Ayan, okay. Tapos ito pa, puso, sabi niya, number 1, puso. Ng buong kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Ito ba yung mga lumilipad sa sementeryo? Buong kaluluwa. Ang ibig sabihin, paano ko ibigin ng Panginoon ko ng buong kaluluwa? No? Sabi nga nila, yung natawa ka, sobrang tawa. Anong tawag doon sa sobrang tawa mo? Nakiliti ka to the kaluluwa. Talaga yung kaibuturan. Ganito po, ang kaluluwa po ay composed ng 3. 1, isip. Ang kaluluwa mo ay may isip. Yan ang isip mo.
Meron itong emosyon, no? Hindi ito yung puso, ito yung feelings. No, sabihin natin, ito yung yung emosyon na nai-inlove ka kahit sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae, emosyon 'yan. Tapos ang isang part pa ng kaluluwa ay yung will. I will, no? Do you take this husband as your ganito, ganyan, ganon, in sickness and in health, ganon. Sasabihin ng babae, I will, no? Ito'y personal na choice ko. Kaya hindi mahiwa-hiwalay yan kasi will niyang makasama ka. At ang sabi ng Diyos, kailangan mahalin mo siya ng buong isip mo, buong emosyon mo, at buong kalooban mo. Choice ko to na magpunta rito at magkipag-anniversary sa inyo. Will. I will. No? Hindi sapat yung puso lang. Kailangan daw pati isip. Paano ko magkasalungat yan? Hindi, kailangan magkampihan yan, dalawang yan. Pagdating sa pagmamahal sa Diyos, involve ang mind. Pipiliin ko to. Nakuha niyo mga kapatid? Maghanap kayo ng 10 tao. Sabi ng tatay ko, magsasaka tatay ko eh. Sabi niya, mas madali pang pastulan ang 10 baka kesa 10 tao. Bakit? Yung baka itali mo, ngayong umaga, pagbalik mo, nakatali pa rin yan. Pero yung tao, tali mo, pagbalik, patay na yung mga yan. Nagpatayan na eh. No? Ngayon, nire-require tayo ng Diyos. Sabi niya, kung mamahalin mo ko, kasama dapat ang isip. Huwag ka nag-iisip ng masama sa akin. Pineperahan lang ako ng simbahan na yan eh. Si sister, ganyan, nandyan yan. Si brother, nandyan yan, ganun. Bakit ka nag-iisip ng masama? Eh, ano naman? Tingnan mo yung tsura niyo, nag-lipstick ng kulay green. Tsura lang, tsura lang. At di gumaya ka, mag-yelo ka. No, bakit siya ba pinupuntahan mo rito? Tapos ito, di ako pupunta sa simbahan niya kasi maraming mga peke yan. Maraming scammer dyan. Tingnan mo, sino ba yung peke? Sino ba yung scammer? Mga tao yan, di ba? Bakit sila ang dahilan mo? Sila ba ang hero mo? Sila ba ang idol mo? Kaya di ka pupunta? Bakit sila ang example? Mga bad example yan. Bakit kung sino pa yung mga bad example na tao, yun ang tinitingnan mo? Mali ang katwiran. No? Pupunta ako riyan kasi nandyan si Lord. Yun lang. Sabi niya, mag-isip-isip ka. Sabi niya, mahalin mo ko ng isip mo, ng puso mo, kaluluwa mo, yung emosyon ko. Alam niyo, problema po sa mga Kristiyano, marami silang mga kunong-unong view. No? Ito, pananaw ni ganyan, pananaw ni ganito, pananaw ni ganyan, pananaw ni ganyan, gano'n, pananaw. Alin na tama. Alam niyo, kahit mga anghel, may kanya-kanyang pananaw. Lalo na si Satanas. Alam niyo, sa palagay niya, talagang nakumbinsi siya. Sabi niya, mali ito. Anong ginawa niya? Lumaban sa Diyos. Bakit? Ang dami niya nakitang mali sa Diyos. Isipin niyo yun, ha? Anghel ito. Matalino to. Pero ang dami niyang nakita na mga pananaw na mali ang Diyos. Ngayon, sinasabi din niya sa mga tao yan, para sila hindi lumapit sa Diyos. Ang dami lang na dengo yun, ang dami-dami mga pananaw. Ngayon, ang tinitingnan po natin dito, pananaw lang ng Diyos. Paano mo malalaman yan? Sa Bible po tingnan nyo, si Matthew, Mark, Luke dyan, may kanya-kanya pananaw yan eh. Pero, iba-ibang anggulo. Pero ang tinitingnan lang ang Diyos, si Mateo, nakita niya pagiging Hudyo ni Jesus. Si Marcos, nakikita niya puro himala ng Diyos. Si Lucas, nakikita niya yung mga gumaling. Bakit? Doktor si Lucas eh. Si Juan, nakita niya ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. Kaya gumaling ito. Ngayon, tingnan niyo yung mga pananaw na yan. At maniwala kayo, may mga tao pong hindi a-attend dito sa church kasi ibang pananaw ang nakikita nila. Mali. No? Kaya nga, tinitingnan natin dito, dapat nandun tayo sa panig ng pananaw ng Diyos. Magulo, no? O, naintindihan po natin. Carry lang. Ngayon, sabi niya rito, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at ito pa, buong lakas. Hanggat may hininga, ano nang kanta yan?
Hanggat may, may, hanggat may hininga, mahina ako sa lyrics eh. Kahinaan ko to eh. Kaya, ayan, habang may panahon ako sa'yo ay, Kuya Johnny, lagyan mo nga ako, baka gusto kong kumanta na. Naalala ko to, nag-anniversary po tayo nung after ng kasal ni Syra at saka ni Ed. Kung natatandaan niyo po yun, si Ate Jenny ang nandun. Habang may hininga, ano nga ba yun? Samba. Habang may pupurihin kita. Alex, sintonado na ako. Bigyan mo nga ako ng maestro. Yung first stanza niya. Habang may hininga, ay sasamba. Habang mayroong pupurihin kita, Panginoong Jesus, inamahal ka, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Okay, one more time. Habang may hininga sa'yo, ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, inamahal kita. tunay na Diyos, Pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Tataas, itataas kita, itataas kita. sa buhay ko, sa puso ko, Itataas kita. Tingnan niyo pag kapatid yung sabi niya, habang may hininga ako sa iyo ay ano yun eh, sabi niya hanggat may lakas ako, hanggat malakas ako, sasamba ako sa iyo. Alam niyo po ba ibig sabihin ng samba? Kabaligtaran po ng panalangin yan, opposite or counterpart ng panalangin. Ang panalangin may hinihingi ka sa Diyos, ang samba yan ang hinihingi sa iyo ng Diyos. No, kaya kapag sinabi mo, Lord, may prayer ako, may hinihingi ako sa Diyos. Ngayon, ang Diyos naman, may hihingin din sa iyo. Ano yun? Yung pagsamba mo. Kaya pag sinasamba mo siya, ikaw naman ang may nagbibigay ng hinihingi ng Diyos. No, so kaya palitan yan eh. Ngayon, ang sabi niya rito, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. Buong kaluluwa, meaning may emosyon. Sa pag-awit mo sa Panginoon, may emosyon. Na alam niyo, meron po kasi yung yung I love you na salita lang. Na hindi ka naman kasi robot, hindi ka ginawa ng Panginoon na robot, kaya nag-expect ang Diyos sa iyo na may emosyon, no? Sabi niya ng buong kaluluwa, ibig sabihin mind ko, yung emosyon ko, at saka yung will ko. Dapat kapag sinasamba mo ang Panginoon, may emosyon. Hindi yung nakataas lang yung kamay mo, hindi lang yung kumakanta ka lang, no. Ang hinahanap sa atin ng Panginoon kapag nag-worship tayo, may emosyon. Parang naalala ko po, alam niyo ba yung nyug, na yung, ano ba yun, pinapaano yan eh, yung umiikot na gabas, ginaganon yung pangkinakayod. Di ba lalabas yung nyug? Alam niyo, noon, bibili ako niyo, papapakin ko eh. Masarap yung katas. Pero paano pag piniga na? Dry na eh. At minsan ang worship natin dry. Bakit? Kasi walang emosyon. Walang emosyon. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon sa pagsamba natin. Sabi niya ganun, ibigin mo ang Diyos ng buong heart mo,
buong mind, buong will, at may emosyon. Alam niyo, ito yung ano sabi nga natin may mga pamilya po na meron silang anak na hindi nila matanggihan. May mga tatay, mga nanay na kapag ka itong anak na ito ang humingi, hindi matanggihan. Bakit? Maglalambing lang yung bata, di ba? Lambingin natin ang Panginoon sa worship na maramdaman sana naman ng Diyos yung emosyon mo. Hindi nag-worship ka lang na nakaganong ka, no? Para kang Boy Scout honor. Para kasi Hitler nakaganon, okay, nakasaludo ka lang na ganyan. Hindi ka naman robot eh. Hinahanapan tayo ng Diyos na may emosyon yung worship natin. Ngayon, may mga tao po na halimbawa, may namatay po, no? Sasabihin kong gano'n, labas mo lang yung nasa loob mo. Sabi niya, ayoko pong umiyak. Mas nakakapagtaka kapag ka namatay sa patay, hindi ka iyak. Normal yan di po ba? Ngayon, kapag ka nakaharap mo ang Panginoon, nag-i-expect ang Diyos ng yung puso mo, yung kalooban mo, yung emosyon mo, yung isip mo, at sabi niya rito yung lakas mo. Yun. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Ito yung hinahanap ng Diyos sa atin. Na kapag ka mag-worship ka, iba kasi yung lambing mo sa Diyos na hindi yung basta tayo pengin pero hindi ganun. Magsimula ka naman ng love you pa. Mahal kita. Yung magsasabi ka ng ganun. Alam niyo, baka hindi ka na nga kailang humingi. Sasabihin sa'yo ng nanay mo anong gusto mo. Bakit naabot mo yung heart? Sa worship mo, abutin mo muna yung heart. Hindi ba sa sumaba ka na lang na tinataas kita, ganun na ba kagad? No, sa worship, abutin mo naman yung heart ng Panginoon. Na mag-effort ka naman, na gumawa ka naman ng paraan na bago tayo makarinig ng salita ng Diyos, naabot natin yung heart. Kasi ito yung sinasabi niya. Ito yung hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya minsan ang mga awitan natin patay Bakit? Hindi man lang kasi tayong mag-attempt na abutin ang heart ng Diyos. Alam niyo po sa personal prayer natin, magpe-pray ka yung sa gabi bago ka nasubukan mo na ba na sa prayer mo sa gabi na ngayong gabi alam mo na naabot mo ang heart ng Panginoon. O basta nag-pray ka, manami, sumasalangit ka, gano'n, tapos para makompleto, 10 ang manami, gano'n ba? Hindi. Sabi nga ng Jesus yung paulit-ulit mong prayer, walang dating sa akin. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos yung maabot mo naman yung heart niya. Nagka-break kayo ng ng katipan mo, kasintahan mo. Ngayon, ikaw lalaki, makikipagbati ka. Hindi kayo magkakaayos ng kasintahan mo hangga't hindi mo naabot yung heart niya. So, bati na tayo. Ganun ba? Baka ibato niya sa iyo ni regalo mo. Abutin mo yung heart. At ito yung gusto ng Diyos na relasyon. Na naabot mo yung heart sa worship mo bago dumating yung Word of God, yung nag-sermon. Naabot mo yung heart ng Panginoon bago tayo dumating sa Word of God. Lalakas ang anointing Minsan patay na patay ang service. Pero kung aabutin mo, maglalambing ka sa Panginoon, bababa ang anointing. Alam mo, hindi naman dahilan sa kanila, kaya bumaba yan. Dahilan lang sa'yo. Ikaw lang ang in-honor ng Diyos. Kasi ikaw lang yung nakaabot, nakatouch ng heart ng Diyos. Kaya bababa yung anointing niya. Ito yung mga sikreto po ng worship. No? Na hindi basta yung nagpakanta,
Ngayon po, hindi ko po alam. Dati ang alam ko po, si Ate May ang nagpapakanta rito. Tama po ba? O si Ate Ruth na dati pa? Kayo na po ba dati? O nag-change ng ano? Alam niyo po, yan ang trabaho ng song leader. I-lead niya yung congregation na maabot yung heart. Hindi yung matapos lang yung, ito lang pinractice natin eh. No. Kaya nga, ang pagpapakanta po, ang pag-worship po ay minsan sasabihin pa ng Diyos kung gusto mong maabot yung heart ko, ito pakanta mo. Hindi yung, ano kayo pakanta natin? Ganun kayo. No. Ano kaya ang gusto ng Diyos na marinig na sabihin natin? Minsan sabihin pa nga natin kung gusto magkabati tayo, mag-sorry ka. Gusto mo bati tayo, mag-sorry ka. Sabi mo, love you. 3 beses, love you, love you, love you. O sige na, bati na tayo. Ang Diyos sinasabi rin niya, anong gusto mong pakanta? Minsan sabihin ng Diyos sa atin, pag-pray natin yung mga kagalit natin, pag-pray natin yung mga kapatid natin, pag-pray natin yung mga mahal natin. Kapag nasunod mo yun, bababa ang anointing. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya nga, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ibig sabihin ng in spirit, yung gusto niyang paraan. Paano kung itong gusto kong pakanta? Wag may pilit. Maniwala kayo sa akin, nagkamali na po ako rin. Kung ano yung pinractice namin, yun ang pinakanta. Yun pala, iba pala ang gusto ng Diyos ay pakanta. So, ano nangyari? Hindi bumaba ang anointing. Napakahalaga na kung anong pinapagawa ng Diyos, anong pinapakanta ng Diyos, ano yung gusto ng Diyos na isipin natin, paggawa sa atin, yun ang gawin natin. Abutin mo yung heart. Habang may hininga sa'yo, ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahangahan. Habang may hininga sa'yo, ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Pag na Diyos, pag-ibig mo'y kahangahan. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Tulad po nito, ano ang gusto ng Diyos sa kantahin natin? Ito. Malalaman mo yan halimbawa sabihin natin yung anak niyo po naglalambing kasi may hingin kayo sa nanay. Ngayon nakikita ko halimbawa lang naman, nakita ko natatouch na yung nanay, sabihin ko, sige, lambingin mo pa si mama mo. Bakit? Malambot na puso di ba? Alam niyo, sabihin sa atin ng Holy Spirit, tuloy mo pa. Tuloy mo pa. Alam mo, di po ako nakakita ng mga taong gumagaling na yung mga may sakit sa katawan at saka sa kalooban, nababasag. At yan po ang anointing ng Rema.
no? Ito po ang anointing ng Rema na wala sa ibang simbahan. Pare-parehas tayong nasa Diyos. Pero ito ang calling ng Diyos dito sa Rema. Ano yun? Meron po tayong anointing para magkaroon ng healing ang loob. Yung sa loobin natin, mga sama ng loob ay nababasag yan. Yung mga kimkim, mga sama ng loob, mga galit, matagal ng puot, nakakabasag yung anointing natin. Kaya nga, sa camping, makikita mo, yung may mga sama ng loob, gumagaling yan eh. At kahit ngayon, habang inaawit natin to, may nararamdaman kayo. Minamahal kita, minamahal kita, sa buhay ko, sa puso ko, minamahal kita. Itataas kita, itataas kita, itataas kita, sa buhay ko, sa puso ko, sino po si saan po si Nanay Buena? Saan po siya? Ayun po. Sino po? Ilan po kayo magkakapatid dito? Apat po. Kayo po, saka sino pa? Si Nanay, saka sino pa po yung dalawa? So, apat po kayo ngayon? Tatlo lang, Miriam. Hinihiling ko na punta kayo doon sa likod, no? Puntahan niyo po si Miriam. Sige po, tatlo po kayo ron. May gagawin po tayo. Apat po kayo ron kasama si Miriam. Ita, kita, kita. Doon po sa may pandong po kayo. Ay, Miriam, malayo na yan. Dito lang. Sa buhay ko. Asan na si tatay? Sa puso ko, habang may hininga sa'yo ako ay sasamba, habang mayroong lakas purihin ka, Panginoon Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig ko sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas
minamahal kita. Medyo baguhin po natin yung lyrics. Minamahal kita. Sa buhay ko, sa puso ko, minamahal kita. Pwede po yung mga kung pwede po, yung mga magpapamilya, lapit po kayo sa isa't isa. No? Kung may kapatid kayo rito, kung may pinsan kayo rito, kung mayroon kayong, pwede pong lapit kayo sa isa't isa. Kung may asawa kayo rito, may kuya kayo rito, may ate kayo rito, siguro, Lea, samahan mo nga sila kung ano, hindi natin pare-pares kilala eh. Pero, si Kuya Randel, tsaka yung buong family ni si Chloe Asan. Ayan. Si Kuya Randel, si Ate May, tsaka si Chloe, pwede po dito sa harapan. No? Tapos, gagayahin nyo to ha. May gagawin po tayo. Ayan, Kuya Ate May, Chloe, si Kuya Randel. Inuuna ko na lang po sila Nanay Buena, no? O, sige, dito po kayo. Sa si Kuya Randel. Gagayahin natin ito ha. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, sige po, harap po kayo sa isa't isa dahil kayo po ay naglilingkod as isang buong pamilya. Huwag po kayo sa akin humarap. No, huwag kay Pastora Boy. Tawag niya sa akin Pastora eh. No? Ngayon, pwede bang Chloe, Charles, sabihin natin kay Mama, Papa, Ma, I love you, Pa, I love you. Sabihin mo, Chloe, Charles, sabihin mo, Ma, sorry, Pa, sorry. O, si Chloe, ganun din, Ma, sorry. Love you. Hug naman dyan kay Mama. O, tapos, Kuya Randel, pwede pakiyakap niyo yung buong pamilya niyo. Sige po, pray kayo ngayon. Ate May, pray kayo. Sa puso ko, itataas kita. O sige po, kung meron kayong kamag-anak dito, ate, kuya, pwede pong lapitan nyo sandali at magsorihan tayo. Hawakan nyo yung kamay at sabihin nyo, kuya, ate, sorry ha. Kahit na hindi mo, sige po, pangalan ito, Miriam, samahan mo nga sila kasi hindi ko sila masyado kilala eh. No, pagtabihin nyo, paghawakan nyo ng kamay at sabihin nyo, ate, sorry ha. Kuya, sorry ha. Tapos mag-prayan ito. Mag-prayan kayo. O yung katabi mo, ganyanin mo na lang kung kakilala mo naman siya. No, sorry ha, sabihin natin. Kita taas kita Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may panahon, ako ay sasamba. Pwede ba mag-prayan tayo sa isa't isa? Yung katabi mo, mag-prayan tayo sa isa't isa. Purihin kita. Mag-prayan nga tayo sa isa't isa. Lahat po nagpe-pray. Lahat nagpe-pray. Minamahal kita. Maiksing prayer lang. Basta mag-pray lang tayo sa isa't isa. Hindi mo kahahayan. Habang may panahon, sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong
lakas, pupurihin kita. Pray tayo, mag-prayan tayo sa isa't isa. Panginoong Jesus, minamahal kita. Pag-ibig na Diyos, pag-ibig mo, kahanga-hanga. Sa buhay ko, sa puso ko, itaas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasambay. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Sa buhay ko, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. One more time, habang may panahon. Habang may panahon, sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Tataas kita, itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Okay po, nalala ko po noon na nag-practice ka na muna kami ng napakahabang practice. Sabado po ang practice ng music namin noon. Tapos dalawang group, yung band 1, band 2, may service kami noon ng umaga, tapos may service ng hapon. So, ang haba-haba ng practice namin. Pagkatapos po nung hapon na, nag-service na ata sila ng umaga, nung hapon na, alam nyo, may kinanta kami na, hindi ko na pati matandaan ko nung pangalan ng kantang yun nung song na yun na, yung Cleanse My Heart, Oh God, parang ganun, pero hindi yung Purify My Heart, hindi yun Alam niyo po, nung kinanta na namin yun, hindi na natapos. Nabot po kami 3 oras. Yun lang ang kinakanta, paulit-ulit. Purify your heart, purify your church, sabi niya ganun. Linisin mo ang iyong simbahan. Kasi alam niyo po, minsan,
Marami na tayong nasasagap na mga dumi at kasalanan sa labas. Ngayon, may papasok natin sa simbahan. Kaya sabi niya, purify your church, O God. Alam niyo, paulit-ulit yan, 3 hours. Wala nang sermon. Wala nang special number, wala nang closing prayer, wala nang message, wala nang basta. Nakaluhod na lahat ng tao. Wala naman na-slain, pero sobrang lakas ng presensya na Panginoon, sorry. Wala nang... May time sa camping, hindi na nga tayo kumakain ng tanghalian. Dahil sa lakas ng anointing kasi, ito yung gusto ng Diyos eh. Pag ganyan, huwag mo ipipilit yung programa mo. Kasi sabi niya, they that worship Him must worship Him in spirit. Ibig sabihin, sa gusto ng Espiritu. Noong time na yun, gusto ng Espiritu na wala na sermon. Ang gusto niya, umawit na lang na umawit, na mag-sorry ka sa Panginoon, mag-sorry. Kaya alam niyo po, pagkatapos po ng service, straight, 3 oras. 2:00 ng hapon yun, natapos po kami, mga mag-alas 6 na eh. Nagsusorry lang kami lahat sa Panginoon. Paulit-ulit lang, yung isang kanta lang na yun. Paulit, purify your church, O God. Alam niyo po, pagkatapos ng namin mag-awitan, gumaan na yung pakiramdam. Ang linis ng pakiramdam sa loob. Ang linis-linis. Totoo nga yung sinasabi niya na ng fear of the Lord, yung anointing ng Diyos ay is clean, sabi niya. Malinis yan. Kaya nga, hindi yung basta nag-pray ka lang na Lord, linisin mo, hindi. Yung parang may anointing na dadaloy sa'yo na mararamdaman mo eh. Kaya yung mga bigat-bigat na guilty ako, gano'n, na may mga bigat-bigat ako, pagkatapos po ng worship, parang kang hinugasan. Ang gaan-gaan ng pakiramdam. No? Pag naabot mo yung heart ni Lord, mararamdaman mo yun. Ang tao pwedeng magtago eh. Maniwala po kayo, ang tao pwedeng magtago ng emosyon, di ba? Yung tao nagsasorry sa'yo, di ko tinatag, ganyan ka, pero pag alis niya, iyak ka, di ba? May ganun eh. Pero ang Diyos, hindi niya matatago ang emosyon niya. Never niyang itatago. Hindi niya kayang magtago ng emosyon ang Diyos. Kaya alam mo, pag naabot mo yung heart ni Lord, basta sincere ka lang. No? Tulad po nito, may something na nangyayari sa atin. At nararamdaman po natin lahat yan. Bakit? Ang Diyos po mahilig magparamdam. Sa totoo lang, may mga time po na alam mo, galit ang Diyos sa'yo. Kung may time na noong unang panahon, naramdam namin ni Leia noon, marami kami. Si Leia lang kasi nandito, nagalit ang Diyos sa amin. Na hindi ka makatingin sa taas, nahihiya ka, bakit gano'n ang pakiramdam? Tapos yung masayang kanta, hindi, sabi, bakit kaya ganito pakiramdam? Hindi kami makapalakpak. Alam mo, may galit sa iyo ang Diyos. Pwede ba yun? Yes, nasa Bible yan. Ano gagawin mo? Huwag kang magpuri-puri rin. Humingi ka ng tawad. Kung kailangan, lumuhod ka. Bakit? Kasi ang Diyos po hindi nagtatago ng emosyon. Tayo makakapagtago, pero siya hindi. At mabuti na yung nag-o-open ng Diyos sa atin. Amen po ba? Na may nararamdaman tayong ganito kesa wala. No, kaya alam ko, nandito ang Panginoon ngayon. Itaas kita. Praise your name, Lord. Itataas kita. Lord, Ikaw yung nasa taas namin. Salamat, Panginoon. Sa puso ko, itataas kita. Amen. Praise God. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, nakikita ko lang itong pateros. Puspusin po kasi ako. Naalala ko nung time na na bata pa ako sa ministry sa Boni. Maganda nga po itong lugar na to eh. Sa amin po, ang pinakamagandang lugar ay yung worship place namin, yung bahay ni Pastor Boy. Isang sala, pero punong-puno ng instrumento.
Nangyayain ako ng kapatid ko, sabi niya, ate, simba tayo. So, expected ko, yung simbahan, syempre, nagsisimba ako sa magandang simbahan. So, alam niyo na yun. Hindi naman dun sa may tusok-tusok, ha? Basta maganda yung simbahan namin. Trinity nga ang pangalan niya. Nung dinala niya ako doon, bumaba kami sa Boni. Actually, hindi ko alam yun. So, bumaba kami sa isang bahay at ang sabi niya sa akin, "Halika na ate, pasok na tayo." "Asan yung simbahan?" Sabi niya, "Eto." "Bahay?" Sabi niya. Sabi ko, "Oo." Sabi niya. So, pumasok kami. Pero ewan ko po, no, siguro dahil ang bahay na yun ay punong-puno ng panalangin. Pagpasok ko po, alam niyo po, kinikilabutan ako. Sabi ko, anong meron dito? Kung titignan niyo po si Ate Lea po ay hindi po ako mabait. Pero hindi po ako, sabi ni Pastor Boy nga sa akin, siguro kung hindi ka naging Kristiyano, maldita ka. Kasi po panganay ako at lagi nakatanim sa isipan ko at mahirap kami. Kailangan ko na itayo yung pamilya ko kasi panganay ako. Kailangan kong ilaban sila kasi panganay ako. Kailangan kong magtrabaho kasi panganay ako. Pumasok po ako, sabi ko, ano mayroon dito? Pinaupo po kami sa sala, dyan yung instrumento. Kita ko si Pastor Boy. That time si Pastor Boy naggigitara na siya. Tapos ang pastor namin si Pastor Danny. Hanggang bukas pa tayo nito. So sabi ko, sige, sabi nila umupo daw ako sa harapan. So nasa harapan kami. Habang nag-worship, may kantang ano ba yung kinanta na talagang grabe yung, basta may kanta sila na nagbago sa puso ko. Iyak na ako, naiyak. Tapos nabago na. Sabi ko, ano to? Ba't may ganito? Bakit may, isa sa puso ko, bakit may ganito? Bakit may ganitong nangyayari? Ba't ako umiiyak? Tapos lumapit si Pastor Danny. Sabi niya sa akin, patanggapin mo si Jesus. Pero alam niyo po ba, bago pa yon, number 1 po ako, para po akong si Pablo. Kailan niyo si Pablo? Para si Pablo, di ba? No? Conceited, no? Nagpe-persecute po ako. At one time si Ellie po nagpe-pray yun, pinagagalitan ko. Pray ka ng pray, nagkakagulo yung bahay natin. Hindi po yung tatayo, kahit magbububunga nga ako. Pipray pa rin siya, thanks pa rin siya. Ano ka ba, nagkakagulo na tayo. Wala siyang pakialam, pipray pa rin siya. Ang pagiging Kristiyano mo ay may nanalangin sa'yo. Kaya nung time na yon, alam niyo po, umiyak ako na umiyak, sabi ko, ito pala yun. Ito pala yung hinahanap kong simbahan. Hindi simbahan na malaki, kung hindi simbahan na pumasok sa puso ko at ang Diyos na buhay ang pumasok sa puso ko. Amen? Yun po yung simbahan na pumasok sa akin. So, the rest is history. Tapos, every time na magsisimba kami doon, una sisimba muna kami syempre sa Trinity. Pagsimba kami doon, pagdating ng maagang-maga yun, alas 6 to 7, para mahabol namin yung 9 o'clock. Pupunta naman kami sa Boni. Ganun ng ganun. Hanggang, dire-diretso na po yun. Yung pong simbahan, yung pong hapon ay nasa youth kami. Kami lang po ay 10 to 15. At nagsasalita si Pastor Boy kasi youth pastor namin si Kuya Boy. Ang tawag ko pa sa kanya dati Kuya Boy. Doon po sa likod niya, nangangamoy patay na daga. Ewan ko lang kung naaamoy niya yun. Pero kami naaamoy. Pero once na kumilos na ang banal na espiritu, kahit hindi ka po ilay hands, may slave ka. Amen? Doon po nag-umpisa, kaya siguro yung ang Rema very prayerful kasi yung pinagsimulan po talaga, hindi kami uuwi ng ng bahay namin na hindi kami nag-pray. Amen po. So yung prayer po na yon ay ang tagal na po. Kung 35 years na ang Rema sa Recto noon o ngayon, siguro nasa 36 years na po ako o 37 years. Hindi po naging madali ang buhay ko. Naging pagiging Kristiyano ko, ups and down. Pero lagi ko po sinasabi na hindi ang panimula at hindi ang gitna ang tunay na labanan ng pagiging Kristiyano, kundi yung nasa hulihan na datnan ka at makita mo ang Panginoon. Amen. Kasi yung unahan, tanggap mo siya. Sa gitna kasi matadapa ka. Pero kung titigil ka, hindi ka makakarating sa dulo. Ang tunay na labanan ng pagiging Kristiyano ay yung datnan ka hanggang sa dulo. Amen? Hindi po labanan yung ngayon.
ang labanan ay dun sa dulo. Kaya mga kapatid, yung ginagawa nyo dito, malaki nga po itong simbahan na to eh. Magpatuloy lang po tayo, sabi niya, looking unto Jesus, our author and finisher of our faith. Amen? Tumingin ka doon sa malayo sa Diyos. Hayaan mo yung mga nakapaligid sa'yo. Yung unahan mo, yung sa tagal left and right mo, doon sa likod mo. Amen? Kasi alam niyo po, marami pong, sorry sa word marami pong mananakit, marami kang maririnig, sabi ni Pastor Boy. Ang importante, looking unto Jesus. Lord, nakatingin ako sa'yo. Dadapa ako, babangon ako. Maraming rough road. Pero dadatnan mo ko at makikita kita dun sa dulo. Dun tayo magkita, Panginoon. Amen? Kasi ngayon inaalalayan tayo ng Diyos eh. Pero ang tanong, makita kaya niya ikaw dun sa dulo? Datnan kaya o makita ka kaya nabigyan na ng corona yung ginawa mo dito sa lupa. Amen po, yun lamang po, maging ano po tayo, maging mapanalanginin. Ano nyo po, ang tunay na sandata is prayer. Pag hindi ka nananalangin everyday, babaksak ka. Pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, babaksak ka. Pag hindi ka nagwo-worship, magbabaksak ka. Pag hindi ka nagsusol winning, babaksak ka. Amen? Yung 5 basic na pagiging Kristiyano dapat alam mo. Prayer, reading the Bible, ano po ba, umattend ka sa fellowship, ano po, soul winning and worship. Yang 5 yan, pag caring ka, dadatnan ka ng Panginoon na nakatayo dun sa dulo. At sasabihin niya, welcome, my faithful servant. Amen po? Yan lamang po. At gusto kong tawagan sino ba? Yung mga pastor, Pastor Joanne. So, sige. Hello po, magandang hapon sa bawat isa po. Ayan, so nakaka-bless po yung mga message po na narinig po natin ngayong araw po, no po. So nawa po ito po yung magsilbing encouragement po sa atin. At tayo po kasi mga Kristiyano, kumbaga hindi po tayo tinawag na maging, kumbaga yung mababaw lang po. Hindi gusto ng Diyos na lumalim po tayo. At yung isa pong way doon ay yung paglingkuran nga po natin siya. Ngayon sa paglilingkod po natin, alam niyo po, expect po natin na hindi po talaga madali. Maraming beses, mahirapan ka. Matetest yung emosyon mo. Kaya po, kumbaga, maharap ka sa mga sitwasyon na talagang masusubok ka po eh. Pero sa lahat ng pagkakataon, dahil po tayo ay Kristiyano na, lumabas sa atin yung pagiging Kristiyano. Amen po. Yun po yung mga napakinggan po natin, baunin po natin kasi after po nito, magkakanya-kanya na po tayo. Iba po sa atin. Baga iba-iba po yung kakaharapin po natin. Di ba po? Magsilbing encouragement po ito sa atin. At yun lang po. Patuloy lang po tayo at makatatag po tayo. Happy anniversary po sa Rema Pateros. Sige po dito. Good afternoon po. Hi. 2 years na po ang Pateros. Amen. Pero makikita mo yung paano pinagpala ng Diyos, kung paano po sinamahan ng Diyos yung gawain ko sa lugar na to. Pag titignan niyo po sa mga pictures, alam niyo po, isa po ako sa nag-bless sa inyo kasi wala man tayong sariling building, pero ito, may taong willing na magpagamit para sa gawain ng Panginoon. At ang Diyos po ang magpala. And the same time po, sa mga narinig po nating word of encouragement sa mga turo sa atin ni Pastor, marami na po tayong baon. Amen? Siguro naman, nag-umapaw na tayo. Simula pa lang sa praise and worship, mararamdaman mo na kung paano tayo sinamahan ng Diyos. At ngayon po, alam niyo po, wag lang po dapat na habang nasa gawain ka, doon mo lang pinapangako sa Diyos na maglilingkod ako at magpapatuloy. Kundi dapat sa kabila ng lahat ng daanan mo, nasa rough road ka man, sasabihin mo pa rin, Panginoon, maglilingkod ako. Kahit sabihin, hindi mo na makita yung pinaka nag-disciple sa'yo, yung mga kasama mo, hindi mo na makita yung katabi mo ngayon. Pero ikaw, sabi ni Pastora Leia kanina, looking. Si kanino?
hindi sa katabi, kay Jesus. Kasi lahat tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ni Pastor Boy, like kung naalala, nung baguhan pa lang ako, ito yung unang-una kong natatandaan kay Pastor Boy. Mawala man kayong lahat, pero ako mag-i-stay ako. Dapat lahat tayo ang motto natin, na kahit anumang mangyari, mananatili ako sa iyo, Panginoon. And every time po, na every day ng buhay po natin, dapat ang pag-ibig mo kay Jesus ay mas lumalalim. Mas dapat, mas napapamahal ka sa Diyos. Hindi lang sa panahon na ikaw ay masaya, may laman yung bulsa mo, may walang problema, masarap magsimba, masayang magsimba, kundi sa panahon din na hindi maayos yung paligid mo, sasabihin mo pa rin sa Panginoon, magpapatuloy ako, Jesus. At sasabihin mo pa rin sa Diyos na mahal kita at itataas ko ang pangalan mo. Ngayon po, ang buhay mo dapat nakadedicate sa buhay sa Panginoon natin. Sabi nga ni Pastor lagi sa training, kung hindi ka gamitin ng Diyos, kung hindi mo papagamit ang buhay mo kay Jesus, kanino mo ipapagamit? Kaya ibigay po natin yung buhay natin, maging matalino tayo, na ibigay mo yung buhay mo kay Jesus. Ibigay mo yung buhay mo, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Mahalin mo si Jesus na naging first love po natin. Amen? Si Jesus ang unang nagmahal sa atin at tayo po ngayon ay magbabalik ng pagmamahalan na sa pamamagitan ng paglilingkod po nating lahat. Ngayon po, ang tanong, kagaya po ng tanong ko nung nakaraang taon na natatandaan ko, sabi ko gano'n, ang isa po sa mga sinasabi ko, dati po sa atin, ang nag-decide na maipako si Jesus sa krus, ay sino po? Sino po? Si Pilato? Ngayon po, dahil naipako na si Jesus sa krus, ginawa na ni Jesus sa krus, yung buhay niya, binigay niya na sa atin. Ngayon, wala na kay Pilato yung desisyon. Nasa kamay mo na at nasa iyo na. Pag de-decide ka, ikaw mismo ang magde-decide kung magpapatuloy ka at lalapit ka at maglilingkod ka kay Jesus. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, magpatuloy po tayo. Hayaan mong hawakan ka ng mahigpit ng Panginoon. Hayaan mo na ang Diyos ang humawak ng buhay mo. Ibigay mo ng buong buo yung tiwala sa Diyos. Amen? Kaya magpatuloy po tayo sa Panginoon. Hindi lang po 2 years ang bubunuin natin, kundi marami pang mga taon hanggat hindi bumabalik si Jesus. Dapat po, tayo po ay manatiling tapat hanggang wakas. Sabi ni Pastor, nung malalas camping, sabi niya doon sa mga teaching niya, huwag kang mangiiwan kasi never kang iniwan ng Diyos. Amen? Kaya maganda po, mas makinig po tayo ng mga salita ng Diyos, magbasa po tayo, pakinggan natin yung mga sermon. Sa panahon na ikaw ay nangihina, mas magsumiksik ka sa Panginoon. Amen po. Sige po. Simbahan sa kabila, pero nahati pa kami doon. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang Espiritu Santo ay kumilos sa buhay ng bawat isa. Ang mensahe na maiiwan ko lamang po sa inyo sa 2 taon, yung sinasabi doon sa 2 Peter 3:18, ang nakalagay doon, grow. Ibig sabihin, hindi pa kayo mature, we are all work in progress. So, kung magsisilipan tayo, kung magsisilipan kayo isa-isa't isa, marami kayong makikitang mga mali kasi tayo po ay work in progress. Sa 1 Peter 2:2, sinabi doon na tayo, nung tinanggap natin si Jesus, ay kinumpara tayo sa sanggol. Sabi niya, yung gatas na salita ng Diyos. No? Kaya grow in grace. Tapos, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Kaya yung biyaya ng Panginoon, na tayo po ay nasa panahon ng biyaya. 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung di ako nagkakamali, verse 11, no? Sabi doon, yung grace na tinanggap natin kay Jesus, kasi naligtas tayo by grace Ephesians 2:8 and 9. Ang sabi doon sa Titus, yung grace na tinanggap natin kay Jesus, yun ang nagdadrive sa atin para tayo ay lalong mamuhay na may kabanalan, sabi niya, maging spiritual, maging mature, hanggang sa bumalik ang ating Panginoon. Iuwi niya tayo.
Amen? Kaya ayun po. Anyway po, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kamusta ka? Ayun po. Ang buti po ng Panginoon kasi napakaganda ng panahon. Di ba po? Amen. Ayan, so 2 years old na po ang Rema Patero. Sabi po nila, 2 years old, parang toddlers pa lang din. Di ba, toddlers? So, tayo po ay tinuturuan o inire-ready po ng Panginoon sa growing up. O, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, growing up. Growing up. O, inire-ready po tayo. Hindi kayong parang biglaan ka na lang. Di ba po? Ayun, so sa atin lang po, ayun, hindi po nagkukulang ang Panginoon sa atin simula kanina kasi after po nitong araw na ito, nag-e-expect ang Diyos sa atin na ikaw ay lumalago. Amen. Tayo po ay lumalago. So sa atin, tingnan nyo po, ang ganda ng pagsama po ng Panginoon sa atin na simula kaninang umaga hanggang ngayon po, kung tayo po ay nagiging sensitive, yung sinabi ng Lord kaninang umaga at ngayon ay kailangan natin para bukas, sa susunod na bukas, at hanggang sa susunod bago dumating ang 3 years. Kasi kailangan po nating magstay. Yung will na mag-i-stay ako, magpapatuloy ako. Kasi nung pong time na si Jesus Christ ay lumabas, hinanap po niya yung mga kasama niya sa ministry, makakasama. Kalabitin mo nga yung katabi mo. Sabi mo to, narinig mo na ba siya? Yung sinabi ng Panginoong Yesus na sabi niya, come, follow me. Diba? Tinuro niya yung specific na kumbaga sinabi niya dun sa tao, nakita niya yung di ba yung mangingisda na magkapatid, kasama pa yung tatay. Nandun po sila sa trabaho, tinawag sila, sabi nila, come, follow me. Hindi po nagpaalam ang Panginoong Jesus dun sa tatay na, tay, pasintabi tinatawag ko lang yung anak mo na papunta sa church. Hindi po. Hello, andyan po ba kayo? Tayo po ay tinawag ng Diyos na ikaw ang magde-decide. Hindi po tatanungin pa yung katabi mo o kung sino man po na kailangan pumayag muna siya bago tayo magsabi na, sige Lord, sasama ako. Hindi. Amen po. So sa 2 years na ito is enough na po. Sabi nga po andyan po ba kayo? Sinong taga-Rema po? Sinong taga-Rema Pateros? Sinong Remanians? Sa Rema daw po, isang linggong training, pastor na. Kasi after ng training, pastor na. 2 taong ka lang sa Rema na nagpapatuloy ka. Magugulat na lang, kasabay ko lang siya. Pawindang-windang lang kami dati. May hawak na bote. Ngayon, pastor na siya. Kung tayo po ay magde-decide, sabihin mong I. Kumbaga, I. Ano po yun? I will follow Jesus. Susunod ako. Maglilingkod ako. Ako ang magde-decide. So, sa ating pong lahat, ngayon pong camp, baka next camp, makita ka namin. Wow. Tinanong ako na isang nanay doon sa likod, yung kasama pala natin kumakain ay pastor. Di ba hindi halata? Tama yung katabi mo. Wala sa edad yan. Amen po ba? Ang paglilingkod sa Panginoon ay ikaw ang magde-decide kung kailan ka susunod sa Panginoon. Amen po? Ayun. So, hindi po dahilan sa bata or matanda. Ay mag-decide ka kung ngayon ka na maglilingkod sa Panginoon. Ay God bless po sa inyong lahat. Happy anniversary po. Sabi ay 3 taon na nag-Bible study. 2 taon na kayo po ay hindi na maliit na Bible study. May mapa na tayo, hindi lang naidikit Pero ang Pateros po ay sa mapa ng Metro Manila, isa sa maliit gatultok. Pero yung gatultok na yan, katabi mo yung malaki.
yung Pasig, katabi mo yung Makati, naku, mayaman yan. Kunin natin yung mga mayayaman dyan at gawin nating taga-Rema. Amen po ba? Ay po, malawak po ang gawain ng Panginoon ay pinagkatiwala sa Remanians. Magpatuloy lang po tayo. Ikaw ang mag-decide, tayo po ang mag-decide na magpapatuloy ako kahit na anong mangyari. Naalala ko po, patapos na dapat, bigla pang may naalala. Sabi nga ni Pastor Alea, di matatapos eh. Naalala ko po, dumaan po ang Rema. Isa po ako sa dumaan doon, noong time na yun, stage. Nagkataon naman, kung kailan kakadating ko lang, bakit naman ganun ang dinatnan ko. Napaalis po ang simbahan ng Rema Manila sa magandang lugar. Napunta po kami sa isang bahay na mas maganda pa po talaga ito. Kung hindi ko po naabutan yung sinasabi ni Pastor Alea, pero yung dinatnan ko po, apartment ng estudyante na may time lang po kami kung kailan pwedeng magpunta doon kasi yung po ay apartment ng estudyante. At pagka tag-ulan pa, ay bumabaha. Hindi lang yung struggle. Pero ito po, ikaw talaga kasi ang magde-decide. Kasi dumating po ang time, wala na pong nananalangin noon. Ilan na lang kaming kabataan. Ilan na lang po kami at hindi pa nagkakasundo yung iba. Kasi may kanya-kanya po kaming ugali. Pero ang desisyon ay nasa'yo. From po doon sa maliit na apartment, salamat sa Panginoon, hindi ko po matandaan kung ilang years kami doon o gaano kami katagal. Basta, ang alam ko po, medyo pinalago pa po kami ng Panginoon at pinatibay at pinatatag pa. Kasi after that, prinomote po ng Lord, binigyan ng up and down na simbahan. Kaya, sabi nga po natin sa katabi mo, magstay ka. Amen po. Ay, glory to God po. Sige po. Parang hindi po natin alam kung paano natin tatapusin. Ano po. Gusto mo mag-end? Ayaw pa, no po. Alam niyo po, halos sabi ko nga po kay Pastor, ano sasabihin ko? Halos wala na po ako masabi. No po, kanina pa lang po sa umaga, no po, ay sobrang nakaka-bless na po sa praise and worship pa lang, and then sa mensahe pa lang, and then sa mga encouragement po sa atin ng ating mga kapatiran outside Metro Manila. No po, kami po ay sobrang overwhelmed sa ginawa po ng Diyos. Alam ko po tayong lahat ay sobrang overwhelmed sa ginawa po ng Diyos sa atin sa araw na ito. No po, konting history po, no po, bago po mag-pandemic talaga nag-start po ang gawain. No po, days lang bago mag-close, bago mag-lockdown. No po, nagsimula po yung unang Bible study natin. The following Sunday, wala na po dahil nag-lockdown. Sabi ko, Lord, ano kaya yung plano mo? Bakit ganun? Isang linggo lang. Tapos na ba? Hanggang nahinto po yung gawain, pero naniniwala po nga ako. At alam po natin yan, no po, yung panalangin at yung desire ng isang Kristiyano na makakilala ang buong pamilya. No po, kaya hindi natapos po doon sa isang Bible study na yan. No po, ilang buwan na nag-quarantine, nagkaroon po ng online through Viber. No po, yung nanalangin ng simbahan dito ay nagpatuloy. Alam niyo po, galing pang abroad yung Bible study, imported pa po, no po, na galing pa sa Dubai, no po, na nagba-Bible study sila. Pero dahil nagpatuloy ulit, no po, nagkaroon ng bukas ulit ng mga negosyo doon sa Dubai, natigil. Pero alam niyo po, ako medyo nagsesenti. Sabi ko, Lord, isang araw, isang beses mo lang talaga ba ako gagamitin? No po, kasi andun yung pagremanyan ka, nandun yung paghanap mo. Hindi trabaho eh. No po, paghanap mo na, Lord, kasi nagpe-pray ka ng gusto mo nang magamit ka ng Panginoon. At alam niyo po, August, bumalik ulit, no po yung gawain. And then the following Sunday, wala na naman, nag-lockdown na naman. No po, sabi ko, Lord, ano ba yung mga plano mo? No po, sa kaka-ask mo, sa kaka-tanong mo sa Diyos yung plano mo, no po, sabi mo sa katabi mo, ayan, nandyan ka. Nakiki-celebrate sa 2 years. No po, alam niyo po kung, sabi ko nga po, bakit kailangan natin magpatuloy? Bakit kailangan natin hindi sumuko? Bakit kailangan natin sundin yung pinapagawa ng Diyos? Alam niyo po, marami na pong dumaan. No po, si Tatay Romy. Nire-remind ko po ito. Dahil alam ko po, hindi lang isang Tatay Romy, hindi lang isang nanay baby ang dadaan sa atin. No po, every time na may anniversary, lagi po nating sinasabi lagi nating sinasabi na mabuti ang Diyos.
No po, lagi natin sinasabi, tinataas natin siya sa lahat ng ginawa niya. Pero every anniversary, wag natin kakalimutan na meron po tayong trabaho na pinapagawa ng Diyos sa atin. Sa kabila po ng celebration natin, no po, may Tatay Romy, may Tatay Baby pa, na po na ipapahanap sa atin, sa mga kapatid ko po, sa mga kasama ko po. Na po si Nanay Baby, si Tatay Romy, sila po ay mga nauna po na sa atin. At sila po yung mga naging bunga ng mga Bible study na yan. Na po yan po yung naging bunga ng mga panalangin natin. Kaya ngayong 2 years anniversary po ng Rema Pateros, na po sa mga kapatid ko po, sa mga kasamaan ko po, huwag nating kalimutan na po na tayo po ay may mission pa. At sa bawat kapatid ko po na nanarito, no po, pag uwi natin, no po, yung mga ating pong mga full-time, no po, sila po talaga ay literal. Bakbakan na naman po. Sila po ay literal na makikipagbakbakan. Na po tayo ay medyo meron pang mga konting pahinga na po. Kaya alam nyo po, yung salitang salamat hindi po hindi po natin maipaliwanag na po, lalo po sa panahon na to, lalo po sa araw na to. Kaya salamat po sa Panginoon na po sa magandang ginawa niya, at nakita po natin na po yung bunga ng ating panalangin. Kailangan lang po natin pumayag, kailangan nating mag-commit, kailangan po nating magpatuloy. Na po ang prayer po namin ay sa Maceda pa. Na po sa Maceda pa, dumayo pa ang mga taga-Pateros sa Maceda para po mag-pray. Na po para mag-pray dahil nga po tayo ay walang area po dito. Na po kaya pala. Kaya po pala natin mag-extra mile. Na po kaya po pala natin na mag-effort. Na po kaya po pala natin na magbigay pa. At meron pa tayong maibibigay sa Panginoon. Amen po? Amen. No po, kaya sabi mo sa katabi mo, see you next year. See you next year. No po? At see you sa mga susunod pa na mga taon. No po, lagi po sinasabi ni Pastor Boy, no po, huwag ka munang mamamatay. Wala mo nang mamamatay kasi no po, binuksan na po sa atin ng Panginoon yung kanyang plano, hindi lang hanggang Pateros, no po, hindi lang hanggang Pateros, may Makati, no po, may Taguig, may Bikutan, may Pasig, may Mandaluyong na po kasi tayo no po, meron tayong simbahan yan. No po, ang kinin natin, no po, angkinin natin ang mga lugar na yan. Amen po? Opo. Sabihin mo, Lord, ako. Tawagin mo rin ako. Lord, tawagin mo ako. Lakasan mo. Lord, tawagin mo rin ako. Pastor, ang dami na po. Pastora, ang dami na po. Pastor, ang dami na po. Purihin ang Panginoon. No, kaya in behalf po, no, po ng pamilya po ng Rema Pateros, kami po ay nagpapasalamat higit sa lahat sa Panginoon. Na po sa Kanya ang papuri, sa Kanya po lahat ang pasasalamat. At purihin ang Panginoon dahil kung nandoon, no, po, kapag andyan ang pagkilos ng Panginoon, andyan, kanina nga po sabi ko, andyan ang pagkakaisa. No, po, andyan ang pagkakaisa, andyan yung pagpayag. Andyan yung madaling kausap. Andyan yung mga biglaan, no po? Pero nagagawa, nagiging posible dahil andyan ang pagkilos ng Panginoon. Amen po? Amen. Kaya po, hindi ko po alam kung paano ko po tatapusin. Pastora Iyam? Pastor Boy. Kaya maraming salamat po. Hindi ko po maisa-isak po kayo, pero alam nyo na po kung sino po kayong lahat. Purihin po ang Panginoon. Tatawag ko po ulit si Pastor Boy. Okay po. Natatandaan niyo po ba yung binasa natin kanina? Yung sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip, lakas. So, alisin na natin yung isip. Kasi yung isip ay part ng kaluluwa. Ang kaluluwa ay tatlong bahagi. Ano ang kaluluwa ng tao? Yan ang kanyang isip, damdamin, at saka sariling kalooban, will. No, kaya
Mahalin mo ang Diyos ng iyong puso, isip, at lakas. Ibig sabihin yung lakas na yun, laman. No? Kailangan mo talagang itulak yung mata mo paakyat para makabangon, para makarating dito. No, kasi kapag yung puso ko, sabihin mo gano'n, hindi nyo ba napapansin, may mga tao po na punong-puno sila ng desire. Asan yung desire na nasa puso? Pero kung wala namang aksyon, wala rin. Yan, di ba? Iba nga, gustong makapasa ng grade 2 kaso walang will. Hindi mag-aaral, hindi ba lang mag-aaral So, ano nangyayari? Hanggang sa puso na lang. Alam niyo po, huwag na po nating bigyan ng malalim na interpretasyon. Yung mga tao na puso-puso lang ang kaligtasan, hindi kasali ang will, hindi kasali ang damdamin, at hindi kasali ang laman, malabong magpatuloy yan. Hindi, malabong maligtas yan kung heart lang. Hindi ba tanggapin daw si Jesus sa heart? Okay. Tapos tamad lang magsimba. Maliligtas ba yan? Hindi. Kasi sa kaligtasan po, itong tatlong ito ay kailangan. Although, we are saved by grace and by faith. Pero ang faith na walang action, walang lakas, ay isang patay na pananampalataya. Kaya tingnan niyo po yung mga tao na gusto nilang maligtas pero hanggang heart lang, hanggang desire lang. Pero walang pagpupursige, walang lakas, at walang will, mahina ang willpower, hindi mananatiling ligtas yan Kaya nakita niyo, may maaring sabi niyo, lapit kayo, kayong mga gustong save, sino gusto tumanggap kay Jesus, lapit dito. Sige, naglapitan. O ngayon, sabihin natin, pumasok kay Jesus. O sige, pinapasok. O iyakan lahat yan. Pero kung walang willpower na manatiling ligtas, ligtas ka, yes, by faith, sapat na yan. Pero kung wala kang willpower na manatiling ligtas, hindi ka tatagal. Babackslide ka. At kung wala kang willpower na manatiling, yung will ay will na whosoever will come, di ba? Kung hindi mo pananatiliin, hindi mo gugustuhin na manatiling ligtas, hindi ka maliligtas talaga. Alam niyo ba, kahit na magpray, marami yan maraming prayer yan. Pero kung mahina ang willpower mo, mahirap din. Iba talaga yung mahirap talaga yung walang kusang loob na lumalapit sa Diyos. Bakit? May mga tao po, malalaman mo na ligtas. Bakit? Kasi nung tinanggap siya, sumiyak. How sure? Baka nga, loob lang yan. Pero hindi talaga ginamitan ng lakas. At hindi ginamitan ng desisyon. Ngayon lang yan nagsimba. Ngayon lang tumanggap. Ngayon lang na-save. Pero sa mga susunod na linggo, wala na. Wala nang willpower At saka walang sariling desisyon. Hindi mananatiling save. No? Kasi sabi niya, work out your salvation. Ibig sabihin, pagtrabahuan mo kasi ligtas ka na No? Kaya, kapag yung tamad ay nakakilala sa Panginoon at tumanggap sa Panginoon, ano mangyari? Nung kayo po ay, nung tumanggap kayo sa Panginoon, may bigote kayo. Pagkatapos yung tumanggap, nawala na ba yung bigote? Nandun pa rin. At yung isa pong, halimbawa, isang estudyanteng super duper, grabe, mega, ultra tamad. May hihigit pa ba ron? Pagkatapos maborn na ganyan, ano mangyayari? Di super tamad pa rin. Wala naman nagbago Malibang determinado siya na mahalin niya ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isip, buong lahat. Hindi mananatiling ligtas yun. Kasi in the end, yung willpower natin, yung kagustuhan nating mapalugod ang Diyos, ang magdadala sa atin doon sa kaligtasan. Huwag niyo pong misinterpret, ang kaligtasan po ay by faith alone. Pero faith without action is dead. Kaya, pakisabi nga sa katabi, lumalabang ka ng hindi antukin ngayong hapon,
Tingnan mo, may naglalambiti na rito, oh, na talagang bumababa na yung ano, nagsasarado na yung bintana, na talagang, hallelujah. No, kaya nga pagdating ng hapon, ang hirap na, talagang, lumalaban na lang, Ano ba tawag riyan? Fighting, ano ba yung fighting spirit? Yung mga mata ng mga tao, Garfield na Yung mata ni Garfield, kalahati na lang yung... Ay, lumalaban talaga. Pero, ang manatiling tapat hanggang... ang siyang magmimerienda. Ayan. Ano kaya, may mag-o-observe dito, naka-video. Lahat ng nagtukatok, hindi kakain. Ay, guilty tayong lahat. Baka wala na, no? Ayan po, kaya isa na lang po ito, tinatawagan ko po yung si Jonah at saka si Julie, no? Halina kayo, babati lang kayo na happy birthday. Ito po yung mga OIC sa Apalit, no? Ito po mga matatagal na manggagawa itong mga ito no? Nag full time sila at sila yung mga lola. Hawak mo na lang. Ayun po, wala po sa Rema Apalit. Kami po ay bumabati na happy second anniversary po sa Pateros. Ayun. Kagaya nga po nung kung mababasa po natin, nakalagay doon ni Nehemiah 8:10. Punuin po natin yung puso natin, sabi nga po, kasama yung heart natin sa pagsunod sa Panginoon. Punuin po yung puso natin ng kagalakan na nagmumula sa Diyos. Amen po. Kasi ang kagalakan ng Panginoon ang kalakasan po natin para magpatuloy po tayo, makita niya tayo hanggang dulo. Amen po. So, yun lang po. Pati ka nila. Happy birthday po sa inyo. And nakaka-bless kasi sa outreach kasi namin parang ilang taon bago ka mag-anniversary ng ganito. 7 years ata wala pa po yan mga ganito. So nakaka-bless po kasi sa 2 years kasi pinapakinggan ko si Pastora kanina, si Pastora May po. Yan. Basta po yung masarap po magluto. Yan, sabi niya, parang tawag dito, yung parang tatayuan niya, tapos, sasabihin niya na, mga pastor, ang dami na po na. Parang, sa tulong po ng Panginoon, hindi sa tulong ng yung sarili mo lang, sa tulong ng Diyos, kaya po natin. So, happy birthday po sa bawat isa po sa mga taga-Rema Pateros. Nakakulan po ako. Amen. So, alam niyo, daming pagkain. No, hindi ko na alam kung alin ang uunahin ko No, kayo ba? Hindi nyo ba natikman yung bulalo, no? Siguro hindi kayo mahal. Sa'yo binabalik ang lahat ng papuri, pagkakila, pagluluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, itataas. One more time, sa'yo binabalik, sa'yo binabalik ang lahat ng papuri, pagdakila at pagluluwalhati. Ate May, asa si Ate May? Ang karapat-dapat na sambahin. Ate May? Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, itataas. One more time, sa'yo binabalik, sa'yo binabalik
Ibabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at pagluluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, itataas. Tayo po ito ngayon, bigay ng papuri sa Panginoon. Sa'yo binabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at pagluluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, itataas. Panginoon, sa'yo po namin binabalik, sa'yo binabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at pagluluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, itataas, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, itataas. Pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, itataas. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, itataas. Yes, oh God, purihin ka ang pangalan mo, Panginoon, ang aming itataas, O Diyos. Panginoon, maraming salamat sa katagumpayan na pinamalas mo. Tunay nga ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos na buhay. Panginoon, tunay nga, Panginoon, pinamalas mo sa amin yung mga bagay na hindi namin inaasahan na ikaw lang po ang makakagawa. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Mula umpisa hanggang, Panginoon, sa oras na ito, naranasan po namin ang iyong presensya. Naranasan po namin ang iyong pagyakap, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapatawaran. Tunay na, Panginoon, na masarap sa piling, masarap sa presensya mo, at masarap na maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at Lord, alam namin sa mga susunod pa na mga panahon, ang pagsama mo pa rin, Panginoon, ang amin pong inaasahan, Panginoon. Mga himala mo, Panginoon, ay inaasahan po namin, Panginoon, na igagawad mo, Panginoon, sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, na sa iyo lang namin, Panginoon, at karapat dapat namin na bigyan ng papuri, bigyan ng parangal ang aming Diyos. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay magkakaroon, tayo po ay magkakaroon po muli ng merienda. Bago po tayo magkakahiwalay-hiwalay. Yan po, Remanyan, tatak Remanyan, no po. Magkakapi, magpapansit, magtitinapay.